Yan, good morning mga kamamaw. Nagmas muna ako kasi titingnan ko. Napapansin ko kasi mga kamamaw, pag sobrang lamig na tapos iba na yung temperature, ubo ko na nauubo ko. So nga, tetry ko itong nakamas para kung sakaling humihinga ako, hindi napapasok yung nung hangin nung winter, nung snow. Ayun, grabe. Ikot tayo. Oh, winter wonderland mga kamamaw. Yan. Today is Friday. Friday na masaya dahil makakasama natin ang ating pamilya sa bahay. Pahinga tayo. At tinatawag ng baby time. Si Jacob time. Yan. So ngayon, kaya na tayo lalabas mga kamamaw is medyo natanghali na ng gising. Siyempre, bibili tayo ng ating ulam. So, bukas pa magluluto si Mrs. Pabili na tayo ulam natin ngayon. Pero bago ang lahat, magpapagas muna ako. At kahapon pa tumutunog tong sasakyan natin. Malakas ang gasolina pag ay napansin ko nga pag nasa labas. Medyo okay siya, hindi ako nahirapan huminga. At nakapagsalita ako ng ayos pag nasa labas. So ito na ang panlaban natin, magmamas na lang tayo. So medyo napansin ko talaga mga kamamo ngayon. Wala parang hinika tayo. Parang kapos na kapos tayong huminga minsan pag lalo pag yung sasabayan mo yung winter na to sa labas. Ang lakas kasi ng hangin mga kamamo. Parang iba yung yung oxygen na na-inhale mo, parang ganun iba yung, basta parang nagbabarado yung hingahan ko, kaya ubo agad ako, parang nachuchok ba. Yan. Nakita nyo yung kalsada mga kamama, sobrang parang bumabagyo ngayon. Yung yelo ko sa yung salamin ko pa na script ay nakascript. So hindi naman tayo nagmamadalo dahil George's chicken lang tayo. George's chicken, bili ng manok, tapos sa bahay lang. Nakakatawa din mga kamamamaya. Magbabasa ulit tayo ng mga comment. So nakakatawa kasi mga kamamaw, napapansin ko yung ibang nagko-comment talagang nasa malalayo na. Kasi ako bilang vlogger, syempre hindi naman tayo sikat. Kumbaga ngayon pa lang tayo medyo nakikilala ng konti. Nakakatawa mga kamama, sarap sa pakiramdam na merong mga taga UK na nagko-comment. Maraming salamat. Mamaya babasahin ko po yung mga comment nyo. Yan, tapos pasalamat din si pangalan nito, kalimutan ko, si Bien Deville ba yan? Si Bien yung pinag-alaya natin ang ating vlog nung nakaraan, yung about sa flag polling ngayon. Nag-comment din siya, basahin natin siya mamaya. Pasalamat siya sa akin dahil inano ko yung request niya. Yung mga ganun kasing bagay nakakataba ng puso mga kamamo, yung ma-appreciate ng mga subscriber mo yung mga ginagawa mo, which is hindi lang naman parang sabi nga nila honestly, hindi naman sa pilitan yung para mapansin nyo ako. Masaya kasi ako mga kamamaw, to be honest, masaya kasi ako na nakikita kong na-appreciate nyo yung ginagawa ko. Kaya ako nag-e-effort para sa mga subscriber natin. So yung mga kamama, magpapagas muna ako. Bawal mag-cellphone, baka mamaya matunaw tayo dito. Na tayo sa Church's Chicken. Ito yung pinakamalapit na bilihan naman ang ulam ayun lang, mabalik lang natin. Nakakatawa lang kasi mga kamama yung mga ganung pagkakataon nakakataba ng puso yung mga tao nakikita mo na nadadagdag ang subscriber ko, tapos comment pa sila. Ayun, na-appreciate mo yung bagay na gano'n laking pasasalamat ko sa inyo. Just a regular mga kamama yung promo nila. Hindi na ako nakabalik dito Yan, hindi nakabalik yung promo nila ngayon $42 lang. Habang naghihintay tayo ng order natin, dito muna ako sa labas para makita nyo kung gaano kalamig dito sa Saskatoon. Napakalamig mga kamamaw, sobra.
ito na lang palagi ang aming kalbaryo every time na ano na, pa winter time na. Sa ibang lugar dito sa Canada mga kamamaw, like British Columbia, ayan, mga Toronto, inatay hindi talaga masyadong nag-i-snow. Actually, mahilig tayo manood ng mga mga vlog natin, mga vlogger ng Canada, ayan. Dalas yung mga nagba-vlog, nakakaano sila na wala silang snow. Dito snow. Saskatoon ang isa sa pinaka malamig na lugar dito sa Canada. Ayan, puno talaga kami ng snow taon-taon. Okay mga mamaw, maiba man lang natin yung yung content natin for today. Kwentuhan naman tayo bilang isang magulang. Yan. Nakakamiss mga kamama actually. Every time na nakakita tayo, hindi naman tayo kumbaga nakakaramdam ba ng inggit or hindi tanggalin natin sa katawan natin dahil sorry. Oh. I didn't do that inside. May nagtanong sa akin, nag-aano siya. Sige sa akin. Hindi ko naman maiba natin, maiba ang usapan. Balik natin yung usapan sa pamilya. Iba nakakita nga tayo ng mga buo yung pamilya. Napakasarap mga kamamo. Kaya sila sabi ko lagi sa mga tropa natin na yung mga lalaki ba. Kasi nature na ng lalaki yan eh. Yung mga, alam mo yung mga konting mga kalokohan. Pero syempre habang tumatanda tayo, nagmamature tayo. Nagbabago ang ating way of thinking. Tsaka yung pananaw nga sa buhay na tinatawag. Syempre ako, hindi naman tayo, nandun tayo sa point na syempre separated nga tayo, di ba? Sa dati nating live-in partner. Pero di ko nakukwento yung istorya ng buhay ko dun. Ang inaano ko lang yung sa mga anak ko na may dalawa akong anak sa Pilipinas. Malalaki na sila, si Julian tsaka si Nathan. Si Nathan is turning 13 years old ata. Diyan, hindi ko na matandaan sa sobrang dami kong iniisip, nakalimutan ko na. Turning 13, tapos si Julian is 15. So ang bilis ng panahon, may dalagat binata na ako. Syempre yun yung mga bagay na namimiss ko mga kamamaw na sana magkakasama kami balang araw in God's time. Balang araw sana magkakasama kami. Ilan naman yung pangarap ko mga kamamaw? Makakasama ko yung mga anak ko. Hindi nang ko. Kasi ako sa akin, bilang ako, parang feeling ko, nakuha ko na lahat ng gusto ko eh. Nagawa ko na yung gusto ko, nagkaroon na ako ng merong wala ako dati. Ang kaligayahan ko na lang yung mga anak ko. Sana dumating tayo sa point na makasama uli natin yung mga anak ko. Ngayon syempre, yung sitwasyon natin hindi naman din tayo makauwi ng Pilipinas at yung gastusin ba. Syempre may mga bayarin din tayo dito sa Canada. At the same time, may mga bills tayong monthly na talagang ginagastos, grocery, tapos syempre nagpapadala rin tayo sa Pinas, syempre nagpapadala rin tayo ng tuition or allowance ng mga bata. Same time, madalang na nga lang ako magpadala sa magulang ko. Dati buwan-buwan nagpapadala ako, pero dumating tayo sa point na pamilyado tayo, hindi na kinakaya. So dati nagagawa ko siya nung ako pa lang, nung hindi pa ako nakapag-asawa uli. Kahit pa paano, sinamantala ko na yun, sinulit ko na yung pagkakataon na yun na mabigyan ko rin yung mga magulang ko na panggastos nila araw-araw. Talagang sinulit ko yun, talagang kumbaga ba sa luho. Biligay ko talaga lahat sa magulang ko yun nung time na wala pa akong asawa. Dahil sabi ko nga, kung mag-aasawa ako is baka hindi ko na magawa. Katulad niya nangyayari na ngayon. So at least kahit pa paano naranasan ng mga magulang natin na magkaroon sila talaga na napapadalang ko sila kung magkano gusto nila dati, ganun talaga ako magbigay. Pero syempre, nandun sa point na pamilyado ka, hindi mo kontrolado lahat ng bagay, hindi mo kayang magampanan lahat ng responsibilidad. Kaya nga tayo dito, dumarating tayo sa point na syempre mga kapatid natin, tinutulungan ko din yung kapatid ko na sana pag nakagraduate siya ng mekaniko, balang araw madala ko si Daniel Kapili dito sa Canada. Minsan may times na pag umarkila ako ng sasakyan, natapat ako dun sa airport side na kumuha ko ng sasakyan. Ang sarap pag masdan mga kamama, hindi ko na na-video yung pinaka-entrance nung mismong airport. Nakikita mo naglalabasan ng mga pasahero ng aeroplano. Iniisip mo minsan, nag-iisip ako na one day may susunduin ako doon.
nalulungkot ako ma'am. Nalulungkot na parang naiiyak ako sa ano. Parang yung kaligayahan na hindi pa nangyayari. Naiisip ko na yung pakiramdam. So ayun, sana dumating yung point na parang may susunduin na, kunyari ka anak ko, or kami ng anak ko yung lalabas doon, or yung kapatid ko susunduin ko doon sa airport. Napakasarap. Bila kasing ako, breadwinner ako. Hindi naman natin in-expect mga kamamo na makakarating tayo dito sa Canada. Talagang wala tayong ano, hindi natin expected. So syempre, bilang ako na ako yung unang dumating dito, sarap sa paramdam na may kamag-anak ka na darating dito na makakasama mo. Dahil makikita mo yung mga tropa natin, dami nila dito, parang akala mo buong angkan nila nandito na sa Canada, magkakasama sila. Lalo na pag mga darating mga Pasko, mga gathering, magkakasama sila. Sana maramdaman ko yung ganung pakaramdam na hindi ko naman sinasabing kahit lahat, kahit pa paano may madala ako dito. Kasi hindi rin biro, malungkot pag mag-isa ka dito sa Canada. Tsaka sa same time, masarap sa pakaramdam na sa kumbaga ba sa puno sa'yo nagsimula yung ano, yung pagsisikap. Tapos kung mawala ka man sa mundo, nandun ka sa langit. Paglingin ko dito sa lupa, parang makita ko ay okay na sila. Kahit pa paano may nagawa akong bagay na makakapagpaganda ng kanilang mga kinabukasan. I'm here with Soros. Actually, he's gonna say hi to his family. Okay. When I greet your family in India? Oh, Nepal. Oh, Nepal? Yeah. Okay. Can you say hi? You can say hi now. Yeah. Hello, my family. Yeah, okay. Thank you, my friend. Yeah. Ay, nag-shoutout lang siya. Yan, lalo pa ngayon mga kamamaw. Medyo mahigpit ang Canada ngayon pagdating sa mga immigration. So, syempre, di na pwede yung mga tourist visa. Gusto ko actually talaga kasi gusto ko kumuha ng kamag-anak ko na ngayon para kahit paano may kaalalay kami ni Mrs. May Jacob sa pag-alaga pa. Kaso nga lang inisip ko kung gagastos ka lang din, di ba? Kukuha ka ng ano. Sa Airmats kasi pwede naman. Kaso nga lang pwede ko naman kunin ng magulang natin. Kaso nga lang sakit din sa Airmats eh. Bala ko sana kukunin ko yung kapatid ko na ngayon para kahit paano ano na siya, makarating na siya dito. Kasi iniisip ko, sayang naman kung pupunta si kapatid ko dito tapos tuturist ko lang. Siyempre, hindi na nga pwede yung ganun eh. Tsaka hindi naman talaga pwede. Hindi naman talaga pwede yung ganun, tuturist mo siya hanap mo ng trabaho. Inaano ko na lang sana kung sakaling makapunta siya dito, yung talagang ano, nakakuha na siya ng employer. Kaya sabi ko sa kanya, mag-aaral ka lang, magsikap ka sa pag-aaral mo, magtrabaho ka. Kahapon kausap ko siya. Sabi ko, magtrabaho ka lang. Huwag ka mamimili ng trabaho, lalo na ang gawin mo na lang kung ano pinag-aralan mo, yun yung pagtrabahuan mo. Yung mga para bang kumbaga mas matataas na klase ng ano dun sa pinag-aralan mo, huwag kang mag-expect na makakapagtrabaho ka agad dun. Kumuha ka muna ng experience, mag-build ka ng experience on your own. Tapos pag medyo okay ka na, try mo mag-apply dun sa mga medyo magagandang kumpanya sa Pilipinas. Like katulad yan, kung mekaniko siya, apply siya sa mga Honda, mga Mitsubishi, yung mga ano ba, mga parang mga dealership na ano. Try mo pag ano na siguro pa naka-experience ka, makakapasok ka dun. Hindi ngayon kung nakapasok ka na dun, yun na yung time mo, yun na yung turning point mo na baka sakaling pa nag-apply ka ng Canada at napunta ka na sa nakapag-experience ka sa medyo malalaking kumpanya sa Pilipinas, yun na yung pagkakataon mo na ano, na makapag-apply dito sa Canada. Magpahinog ka lang, sabi ko sa kanya. Magpahinog ka lang. Pag hinog ka na, yun na yun. Huwag mong mamadaliin. Lagyan natin na parang step by step ba. Parang one at a time na makuha mo yung goal mo. Kasi hindi naman dapat minamadali yung bagay-bagay na mamaya madali mo pumunta dito tapos hindi ka na makakuha ng trabaho, makakaroon ng papel. Pero although ito sa Saskatoon, mas malaking chance mo kaysa sa mga big city. Mas malaking chance mo na makakuha ka ng employer dito. Pero at the moment, itong taon na to, darating na taon next year, mahirap yan. Talagang immigration ay napakahigpit. Hindi siya ganun kadali katulad ng dati. Ngayon talagang ano, pwera na lang kung talagang may nangangailangan na talaga dito ng trabahador na naka-ready yung lamiya nila or work permit. Ayun, makakasingit ka. Pero sa ngayon, hindi ko masabi, parang mahirap eh. Sa trabaho sa co-op kasi
Hindi naman sila kumukuha sa Pilipinas eh. Hindi naman sila nag-hire ng ng tao from Philippines para magtrabaho sa kanila kasi kadalasan ng mga kinukuha dito sa office mga na talagang permanent resident na. So hintay-hintay lang, sabi ko nga ay sa kapatid ko, shoutout kay Daniel Capili. Ayan, tsaga-tsaga lang. Minsan nga nagkukwento rin sa akin na naaawa rin ako sa kapatid ko na syempre hindi ka naman nabibigay din lahat ng hindi ka tulad nung dati na kumbaga ba yung luho ba ng mga kapatid natin tsaka yung sa magulang natin na bibigay natin. May times na kung ano lang extra ko bibigay sa kanya. Minsan nagkukwento pa sa akin yan na malayo yung nilalakaran niya dahil wala nga siyang pamasahe papunta dun sa pinag-aaralan niya. Nakikitulog lang siya nakikitira lang siya dun sa sa bahay ng girlfriend niya. Kasi yung girlfriend niya parang malapit doon sa trabaho niya, doon nagtatrabaho. So ngayon, nakapagtrabaho na rin siya ngayon, may trabaho na siya doon, ay pasok siya nung girlfriend niya doon sa pinagtatrabaho niya. So nagwo-working student na siya ngayon. So nakwento nga niya nung wala pa siyang trabaho, nilalakad niya. Pumapasok siya ng parang, di ko alam kung isang oras mas maaga doon sa oras ng klase niya, nilalakad niya dahil wala nga siyang pamasahe. So syempre ako, kapatid kay, parang tumatago sa iyo, parang ayaw mo ng ganong kapatid mo. Pero syempre, hinahayaan ko na lang din na gawin niya yung bagay na yun kasi kung hindi niya mararanasan o hindi niya mararamdaman yung hirap o pagsisikap, hindi siya magtatagumpay sa buhay. Kailangan talaga makaramdam ka ng parang nahihirapan ka. Parang alam mo yung point na ako kasi ako sa sarili ko. Yung point ko na ngayon, nagkatrabaho, nakarating ako dito, ramdam na ramdam ko eh. Alam yung tagos na tagos sa puso dahil nga pinaghirapan. Gusto kong ganun yung maano nila na yung trabaho is hindi lang basta trabaho, parang mahalin mo sila, mahalin mo yan dahil yan ang bubuhay sa'yo. Tapos pahalagahan mo yung sinusweldo mo, hindi yung basta pa nagkasweldo ka, bili ka lang ng bili. Kumbaga ba yung nimo sente mo na kinikita mo, paghipitan mo, o kumbaga ba maging mahigpit ka sa pera, dito pahalagaan mo ng mabuti para nagagamit mo ng maayos yung pera mo sa budget mo sa pang-araw-araw mo. Yun ang lagi kong pinapayo din sa kapatid ko. Siyempre kasi kahit paano ako yung nakakatandang kapatid, pero siyempre may mga sarili na rin silang isip dahil matatanda na sila, alam na nilang tama at mali. Pero siyempre ako, ginaguide ko pa rin sila until now na hindi ko sinasabing ako malayo na rating kung gato-gato, hindi. Parang tinuturo ko sa nila, pinapayo ko sa kanila yung mga bagay na napagdaanan ko na dapat maging ganun din sila, na mahalin nila yung mga bagay na meron sila, pahalagaan nila. Yun lang naman ang gusto kong ituro sa kanila o ipaalala sa kanila para maging maayos ang buhay nila. Mama mo, pag nakakapanood ka ng mga gantong balita sa Pilipinas, nako, talagang mamimiss mo umuwi, lalo magpapasko. Oh. Traffic na, maraming namimili ng mga pamasko nila, pangregalo nila sa mga inaanak nila. Yun nakakatuwa. Oh. Yung pag nakakapanood ka ganyan, naku, sarap umuwi ng Pinas kung sana all na lang masasabi natin, mga kamamaw. Mga kamamaw, medyo gulo-gulo pa book natin. Okay lang yan, nasa bahay lang tayo. Ito na yung ating baby vlogger, oh. Malaki na yung baby vlogger natin, yun. Mga kamamaw, yun yung nagpapawala ng pagod ko araw-araw. Kahit pag napagod na si kamamaw, pag nakita ko yung batang ito, nako talaga. Pag nalab ko yan. Balang araw, magkakasama kayo nila Ate Julian, tsaka si Kuya Nathan, makakasama natin mo na. Magkakangipin na yun. High five! Clap your hands, clap your hands. Ang makulit yan, mga kamamaw. Binubugbog na nga ako, mga kamamaw. Pag yung lumalapit ako, nilalamutak na yung ko. Magbabasa tayo ng mga comment ng ating mga subscriber. Ayan, mabasa tayo, kasama natin si Jacob. Ayan, ito lang gagawin namin mag-hapon. Nalagaan ko lang yan, manonood lang kami. Sabi ko, doon kami matutulog mamaya. So, basa muna tayo ng ating mga comment. Ito, yung comment na to is doon sa No More Plug Polling Borders. Ayan, ito yung sa vlog na yun. Napakahaba ng ng minessage niya. Ito yung si Biel Binluan. Ayan, nakakadalawa ka na sa akin, Biel, dalawang sunod na araw na. Pero kasi nagpapasalamat ako sa iyo, na-appreciate mo yung vlog ko.
So, basahin ko naman syempre. Sayang naman to, napakahabang sulat mo. Yan, at Biel Benluan. Boss Idol, salamat, tama ka. 12/17/2024, last na. Ibig sabihin last na nung in-announce yung ano, pero hindi pa naman siya talagang totaling na-implement. In-announce lang nung time na iyon, ayun. 12:57, talagang ano siya, nakatutok siya sa balita rin. Next online na raw, Idol. Buti pala nag-exit na kami. Thank God hindi kami nahirapan sa US, Canada. Tama ka, Idol. Kahit may employer ka na, ako pa rin nagbayad ng Lamiya ko. Wow, 5,500. Ako hindi ko na-experience to kasi nung Lamiya ko, libre ako. Galing talaga kay employer yung ano, yung bayad nung Lamiya, lahat-lahat. Tsaka di ko rin matandaan, alam ko hindi ganong kamahal dati yung Lamiya. Katulad ng mga presyo ng Lamiya na naririnig natin. Yung kasi alam ko parang 1,000 lang dati nung panahon ko nung nag-apply ako. Nung in-apply ako ni employer. Yan, 5,500 Canadian dollar tapos hindi nasunod yung oras at sahod ko sa kontra ko. So, yun. Yun ang sinulat niya. Tapos kaya kahit 2 years yan at sa tingin ko walang chance na ma-PR, naghanap na rin ako. Bless naman kay God, nakapasok rin ako at naka-exit pa kami ng sa border, another Lamiya, Idol. Ayan, congratulations. Sana this time magkaroon ka na ng nominee program ng PNP para magkaroon ka na ng application for permanent resident mo. And sige, Idol. Thanks at marami kang natutulungan, Pinoy, na katulad ko. Shoutout pala sa family ko. So, ayan. Merry Christmas po sa Benluan families ng San Mateo, Rizal. Ayan. Merry Christmas po at shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Maligayang Pasko at mga kababayan. Ayan. So, salamat, Biel Benluan, sa napakahaba mong message. Talagang nagpapasalamat ako at na-appreciate ko. So, basa pa tayo. Ito naman is para sa bakit tayo ng Canadian citizen sa lahi na ito. Buhay Canada. So, ito yon. May dalawang additional na nag-comment. Good job, brother. Nice encouragement at the end. More strength dyan, kabayan, from Dubai. Naku, nakakarating na tayo ng Dubai, Yan, shoutout po sa mga taga-Dubai dyan. So, maligayang Pasko po at manigong bagong taon kayo. Ayan, so kung nalulungkot lang yung mga katulad natin mga OFW, hanapin nyo lang si Kamamo Vlog. Medyo makakapanood kayo ng mga istorya ng buhay Canada. Yan. So, ito pang isa si Analyst Expert 9880. Madami din pana dito sa UK kung magsalita akala mo umiiyak na manok. So, yan. Binasa ko lang. Shoutout sa'yo. Yan. Nabasa ko na yung 3 bagong comment natin. Maraming salamat. At syempre, baby time na. At ang nabili natin, tinatry natin ngayon sa kanya is yung mashed potato. Without the sauce. Oh, iban mo muna baka mainit. Wow! Kinikilig oh. How was that? How was that, baby? Oh, nakalit yan eh. Yee! Kinikilig oh. Hi, Lola! Merry Christmas, Lola, Lolo! Katawa nga ka nga, diba? Yung sasabi ko sa'yo, nakakawala ng pagod. Sabi nga nila, may mga kasabihan pa nga na mawalan ka na ng asawa, wag lang yung mga anak mo. Yun lang masasabi natin, yung anak may hindi na walang katulad yan. Pero siyempre hindi ko iwanan yung asawa ko, mahal na mahal ko yan eh. Oy, kinikilig sa gilid, sana all. Kain muna tayo, kain. Yung mga kamamo, nagising. Naupo kasi ako, natutulog na siya eh. Manadede ko na eh. Dito lang kami sa aming higaan. Siyempre, enjoy the day with my baby. Ayan, tsaka mag-comment lang pala kayo sa natin sa comment box para kahit paano kung may mga buhay OFW kayo, basahin natin para ma-share natin sa mga subscriber natin. And maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamang.